Values Education 8, Quarter 3, Learning Competency 4B, napatutunayan na ang pakikipag-ugnayan sa kapwa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paniniwala o relihiyon ay pagtitiyak ng mapayapang pamumuhay kasama ang ibang tao. Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang 5 wastong paraan ng pakikitungo sa kapwa anuman ang kanilang paniniwala o relihiyon. Gagamitin natin ang 5 prinsipyong ito para suriin ang ilang mga sitwasyon. Sa mga susunod na slide, makikita ninyo ang iba't ibang sitwasyon na may kinalaman sa mga gawain at paniniwala ng iba't ibang relihiyon. Ang layunin natin ay suriin kung anong uri ng pag-uugali ang ipinakikita sa bawat sitwasyon. Kung ito ba ay nagpapakita ng paggalang, pag-unawa at tamang pakikitungo sa kapwa. Pagkatapos ng bawat sitwasyon, sasagutin natin ang ilang mga tanong upang makita kung paano nakatutulong ang paggalang sa mapayapang pamumuhay kasama ang iba. Unang sitwasyon. Habang papunta ka sa trabaho, naabutan mo ang libu-libong deboto ng Nazareno. Sarado ang ilang kalsada, mahaba ang pila ng jeep, at alam mong malilate ka. Sandali kang nairita, pero naisip mo, malaking bahagi ito ng pananampalataya ng maraming Katoliko. Hindi ito araw-araw nangyayari. Kumalma ka at nag-adjust sa biyahe. Mga tanong, ano ang naipakitang pag-unawa sa sitwasyong ito? Paano naiwasang lumala ang sitwasyon dahil sa mahinahong disposisyon? Ikalawang sitwasyon. May group presentation kayo, ngunit tuwing Biyernes ng tanghali, umaalis ang isa ninyong Muslim na kamag-aral para sa Jumu'ah. Nang malapit na ang meeting, nagsabi siya, "Pwede ba akong humabol pagkatapos ng panalangin namin?" Imbis na magreklamo ang grupo, inayos ninyo ang schedule para makasama pa rin siya. Mga tanong, paano ipinakita ng grupo ang pagiging magalang sa relihiyon? Ano ang epekto ng flexibility at pag-unawa sa samahan ninyo? Ikatlong sitwasyon. May pinsan kang Iglesia ni Cristo na hindi makadadalo sa family reunion dahil may midweek worship service sila. Importante ang reunion dahil kaarawan ng lolo ninyo. Pero imbis na pilitin siya, sinabi ng pamilya, unawain natin siya, may obligasyon siyang kailangang sundin. Nagpadala na lang siya ng mga mensahe kay lolo bilang paggalang. Mga tanong, bakit mahalagang kilalanin ang pananagutan ng iba ayon sa kanilang paniniwala? Paano nakapagpapanatili ng respeto ang hindi pamimilit? Ikaapat na sitwasyon. May kaklase kang kaanib sa Jehovah's Witnesses. Birthday ng isa ninyong kamag-aral at nagdala ng pagkain. Nang tinanong siya kung gusto niyang sumama, magalang siyang tumanggi dahil hindi sila nagdiriwang ng birthdays. Hindi siya pinagtawanan o pinilit ng grupo. Hinayaan siyang umupo sa tabi at sumali sa kwentuhan kung saan siya komportable. Mga tanong, paano ipinakita ng klase ang tunay na paggalang? Bakit mahalaga ang hindi pagbibigay ng pressure sa ganitong pagkakataon? At ikalimang sitwasyon. May kaklase kang Seventh-day Adventist. Alam ninyong hindi siya gumagawa ng anumang school activity tuwing Sabado dahil itinuturing nila ito bilang araw ng pamamahinga at pagsamba. Isang araw, nag-announce ang teacher na magkakaroon ng practice para sa performance task, Sabado ng umaga. Alam ng lahat na hindi siya makadadalo. Sa halip na magreklamo o pilitin siyang sumama, nagdesisyon ng grupo na magtakda ng karagdagang practice sa linggo para makabahagi pa rin siya. Mga tanong, paano ipinakita ng grupo ang paggalang sa paniniwala ng kanilang kaklase? Paano nakatutulong ang ganitong uri ng pag-unawa sa mas maayos at mapayapang samahan? Matapos nating pag-aralan ng 5 sitwasyon, isipin naman natin ang mas malawak na larawan. Kung ang bawat tao, kahit ano pa man ang relihiyon, ay marunong makinig, umunawa at gumalang, ano kaya magiging epekto nito sa ating komunidad, sa ating paaralan, o sa ating bansa? Isipin ninyo kung gaano kagaan ang buhay kung ang pagkakaiba-iba ng mga tao ay hindi nagiging dahilan ng alitan, kundi pagkakataon pa nga para sa pag-uunawaan. Ano kaya ang magiging itsura ng lipunan kung ang lahat ay may ganitong pag-iisip? Paglalapat. Ano ang isang sitwasyon sa iyong pamilya o barangay kung saan kailangan mong makitungo sa taong may ibang paniniwala?
Ano ang konkretong gagawin mo para manatiling maayos ang ugnayan ninyong dalawa? Sa kabuuan ng ating talakayan ngayon, nakita natin na ang mga pagkakaiba ng relihiyon ay hindi dapat maging dahilan ng alitan o pagkakahati-hati. Sa halip, kapag pinili nating unawain at igalang ang paniniwala ng ibang tao, kahit hindi ito pareho sa atin, nagiging mas maayos ang ugnayan at samahan. Ito ang nagpapatunay na ang pakikipag-ugnayan sa kapwa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paniniwala o relihiyon ay mahalaga upang matiyak ang mapayapa at maayos na pamumuhay kasama ang ibang tao. Kung ang bawat isa ay may paggalang, pasensya at pag-unawa, mas nagiging magaan ang pakikitungo at mas nagiging matibay ang pagkakaisa sa komunidad. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!